Ang mga unang balita sa umagang ito. Isang bata nahulog sa tulay sa Culiat, Quezon City. Rescue operation tuloy pa rin. Mga residenteng na-demolish ang bahay sa New Manila, Quezon City, hindi pa rin nilisan ang kanilang lugar. Sa Spain, daan-daang beachgoers, inatake ng dikya. Record attempt ng mahigit 100 skydiver na mag-formation sa ere ng magkakahawakang kamay, alamin kung nagtagumpay. Mga gamit ni na Princess Diana at Michael Jackson ipapasubasta sa China. Huwag pa huli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Dalawang lalaki arestado sa Tondo, Maynila dahil sa kasong reckless driving. Pero pagdating sa presinto, nadagdagan pa po ang kaso ng dalawa matapos mapag-alamang nakaw ang gamit nilang motorsiklo. Narito ang report ni Cedric Castillo. Pormado, makinis at bagong-bago. Ito raw ang naging alok kay Mark Fumar, kaya nahikayat siyang bilhin ng isang Honda motorcycle sa murang-murang halaga na 20,000 piso. Magtatatlong buwan na ang nakakaraan. Simula noon, araw-gabi na niyang ipinampoporma ang sasakyan tuwing merong lakad. Pinampoporma kasi may girlfriend po ako eh. Pero pasado alas 10 kagabi sa kahabaan ng Abad Santos sa Tondo, Maynila, tila napasobra naman daw ang porma ng rider nang iharurot nito ang sasakyan. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nakalusot sa mga nakabantay na operatiba ng MPD Station 7. Na-tsempohan namin mismo sa may stoplight ng Abad Santos sa Antipolo. May reckless driving na motor, riding in tandem. Kinat na namin. Medyo resisting siya, kaya yun. Dinala namin dito sa station for verification. Nang hanapan na ng lisensya ang sospek, samot-saring papeles na ang inilabas nito. Dahilan para maghinala ang otoridad na nakaw ang naturang sasakyan. Posibleng mambiktima, mag-abang ng jeep, and then after makabiktima, sabay sibat dahil kargado yung motor eh. Dito na naging emosyonal ang sospek. Nakutuba naman daw niyang nakaw ang sasakyang inalok sa kanya, pero sa kagustuhang magkaroon ng sariling sasakyan. Lahat ng pasok, contraction po ako, nagkarwash boy ako, makaipon ng halagang 20 mil. Yun po, pinakapangarap ko kasi sir, kahit kayo din naman po kasi nangarap din, kaya nga po tayo lahat nagtatrabaho para mabili lang gusto natin eh. Ang pangapay nagkaibo lang po talaga, sama-sama ko nabili po sir ang pangarap ko. Reckless driving lang muna sana ang ikakaso sa sospek nang biglang dumating sa presinto ang isang lalaki na siyang tunay raw na may-ari ng sasakyan. Galing po kami sa parlor. Pagbaba po namin sa baba, wala na po yung motor sa parking lot. Hulugan lang po yan eh. Kumbaga, matatapos na po ng December. Ito ang unang balita mula sa lungsod ng Maynila, Cedric Castillo reporting. 3 buwang gulang na sanggol nahulog mula sa tulay sa Culiat, Quezon City. Pero hanggang sa mga oras na ito, bigo pa rin ang mga rescuer na matagpuan ang sanggol. Narito ang report ni Oscar Oida. Walang sinaing na sandali ang makagawad ng Philippine Red Cross at Philippine Coast Guard sa paghahanap sa 3 buwang gulang na sanggol na pininiwalaang nahulog sa ilog na ito sa may Mindanao Avenue sa Quezon City. Alas 11:30 ng kagabi, nang magising na lamang ina ng bata na wala na ang kanyang anak sa gawa-gawang duyan sa loob ng kanilang tinitirang espasyo sa ilalim ng tulay na ito sa may Mindanao Avenue. Kakatulog ko lang nun. Ang paggising ko lang, wala na talaga siya. Suspecha ng ina mula sa duyan, nalaglag ang kanyang anak at posibleng nakagapang pa ito hanggang muling mahulog sa butas sa sahig ng kanilang tinitirhan. Sinuyod ng mga rescuer ang malawak na ilog. Ang mga taga-Coast Guard may dala pang breathing apparatus. Bagamat hindi na nila ito kinailangan dahil ang tubig hanggang bewang lang. Lumipas ang mga oras, ngunit bigo silang matagpuan ng bata. Wala naman doon. May posibilidad na siguro sir na inagos na yun. Matagal ang pinalilikas ang mga taong nakatira sa ilalim ng tulay. Bukod sa sinasabing hindi maganda ang pamumuhay dito, luba pa raw itong mapanganib. Hindi safe. Kasi pag tumataas yan, talagang abot hanggang doon sa ano nila eh. Kaya sana lumipat sila. Samantala,
Itinurn over na ng Philippine Coast Guard ang paghahanap sa 3 buwang gulang na sanggol sa mga kagawad ng barangay. Ito ang unang balita sa Quezon City. Oscar Oida, reporting. Papalik ang demolition team sa New Manila, Quezon City ngayong araw para tuluyang bawiin ang lote. Kahapon ay nauwi sa karahasan ang pag-iba sa mga bahay. Narito ang report ni Mark Salazar. Taga-RTC, hindi alam kung anong klase batas. Bobo! Ito ang tagpong aming nasaksihan. Inaalaskan ng mga residente ng mahigit 4,000 metro kwadradong loteng ito sa 7th Street sa New Manila, Quezon City ang dumating na demolition team. Pinatatag ng bitbit nilang writ of demolition mula sa QC-RTC Sheriff, tinuloy ng grupo ang demolisyon. Pero tila handa para sa araw na ito ang mga paaalising residente. May pillbox pang ang pinasabog. Paano may magpapato rito yung nag-aakot na nga lahat? Mayroon pinagtutulo. Maksok na sumutok. Ang medyang nasa gitna ang nasugatan. Mas uminit ang sitwasyon para sa mga may edad at bata. Natutukan ako niya paglabas ko dyan eh. Talo ko pa naman kriminal ako. Tama ko ba yun? Mas lalo pang uminit nang maghamon ng mga residente. Hamong pinatulan rin naman. Mano-mano lang daw, walang tanuhan, mano-mano lang. Mano-mano lang daw, sabi nila. Oo, mano-mano lang. Hoy, stop! Hoy! Hoy! Mano-mano! Pinalamig lamang ang sitwasyon ng ulan, pero hindi umaalis sa pwesto ang mga pulis dahil malinaw na meron pang tensyong sasabog. Ma'am, tandaan nyo, sana ako kayo maghirap, ma'am. Yung ginawa nyo rito. Tibay nyo, ma'am. We served the writ of demolition August 2, but prior to that, on June of 2003, we served an order coming from the court for them to self-demolish, to remove their structures, to demolish their houses. Ang hinihiling lang namin, sir, yung relocation para naman hindi kami magmukhang kawawa. Tignan mo naman yung itsura namin dito. Hindi na sila naawa sa kalagayan namin. Para sa unang balita, Mark Salazar reporting. Mga residenteng apektado ng demolisyon sa New Manila, hindi pa rin nilisan ang kanilang mga ginibang bahay. Mula sa Quezon City, may live report si Dante Perelio. Dante? Yes, Rhea, sa kalsada nga nagpalipas na magdamag ang mga apektadong residente sa demolisyong isinagawa dito kahapon sa may 7th Street sa New Manila, Quezon City. Kung hindi sa mga upuan sa semento na may latag at bunto ng mga gamit na lang natulog ang mga naapektuhang residente dito. Ang iba naman ay sa mga pinagtagpi-tagping bahagi ng kanilang nawasak na bahay pansamantalang sumilong. Pero ang ilan di na nagawang matulog dahil sa paghakot ng mga natirang gamit mula sa kanilang mga nasirang bahay. Sa kalsada nila ito itinambak kaya hindi na madaanan ng sasakyan ang kahabaan ng 7th Street. Kahapon ay 15 lamang mula sa 135 mga bahay ang na-demolish. Itinigil ito makaraang sumiklab ang kaguluhan ng makipagmatigasan ng mga residente rito sa demolition team. Sinimula ng demolisyon matapos ang halos 10 taong labanan sa korte kung saan idineklara ang pribadong Univac Development Incorporated na siyang may-ari sa 4,000 square meters na lupa dito sa 7th Street sa New Manila. Ngayong umaga ipagpapatuloy ang demolisyon pero sa kabila nito ay wala pa ring balak na umalis ang mga taga rito dahil wala naman daw ibinibigay na relocation site. Giit pa ng mga residente dito, Rhea, dapat daw inihinto ang ginagawang demolisyon dahil may nakabinbin pa raw silang motion for reconsideration sa Court of Appeals na kanilang ifinail noon lamang August 10. Narito ang pahayag ng ilan sa ating mga residenteng nakausap kanina. Liligpit pa rin, hakot pa rin, magdamag. Ngayon, wala na kaming tulugan. Kasi bukas ng umaga, ano na naman kami. Puntahan na naman kami rito ng gusto namin po, bigyan kami ng relocation, lilipatan. Paano naman po kung hindi kami bibigyan, saan kami titira? Pero Rhea, sa mga oras na ito ay wala pa rin dumarating na miyembro ng demolition team. Pero ang mga residente rito ay nakahanda na para kung ano man ang mangyari mamaya. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Dante Perelio, nag-uulat live mula sa Quezon City.
Nakaambang pagpapataw ng 12% EVAT sa toll, iniimbestigahan po ng Senate Committee on Ways and Means ngayong araw. Iniling na rin ng isang dating kongresista sa Korte Suprema na ibasura ang paniningil ng EVAT sa toll. Narito ang report ni Ruth Capal. Ang pagtutol sa napipintong pagpapataw ng 12% EVAT